Former Senator Francis Tolentino is the new acting secretary of the Labor Department. That and more stories from the Palace for Mobile journalist Julie Baiza, who joins us live. Julie, ito nga ba yung umpisa ng umuugong na cabinet revamp? Denise, hindi na kinumpirma ni Palace Press Officer Claire Castro yung iba pang mga umuugong na balasahan nga sa gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos. Wala pa raw siyang impormasyon sa mga yan. No? Ang tanging inanunsyo lang niya yung pagtatalaga nga kaya bagong DOLE Acting Secretary, former Senator Francis Tolentino. Papalitan nga ni Tolentino si DOLE Secretary or former DOLE Secretary Bienvenido Laguesma. Ngayong nga hapon, Denise, nakatakdang manumpa si Tolentino kay Pangulong Bongbong Marcos dito sa Malacanang. Una naman dyan, naitanong kay Castro kung anong dahilan nung pagbaba sa pwesto ni Laguesma. Ang sabi nga niya, dahil daw sa health condition, sinigundahan naman niya nung inilabas na statement ni Laguesma ngayong hapon. Kinumpirma nga niya na bumaba siya sa pwesto dahil sa mga certain health conditions. Kinakailangan raw niya na tutukan yung lagay ng kanyang kalusugan at dahil nga kinakailangan ng atensyon ng kanyang kalusugan, mas mainam na. Ito na yung naging desisyon niya para din daw matutukan, of course, yung mga employment opportunities ng bansa at yung kalagayan ng mga manggagawa sa Pilipinas. Wala na mga dinisclose yung palasyo kung maililipat ba si Laguesma sa iba pang posisyon sa pamahalaan sa kasalukuyan. Ayaw din naman daw ni Castro na i-preempt si Pangulong Bongbong Marcos. And again, sinasabi nga kasi na may health conditions or kailangan tutukan yung kalusugan ng dating kalihim. Denise. Hihit ako konti, Julie, yung trip ni President Bongbong Marcos to Japan, how many are coming and who are the caretakers? Denise, sa ngayon, yung magiging trip ni Pangulong Bongbong Marcos ay from May 26 to 29. So bukas lilipad ang Pangulo kasama si First Lady Liza Arneta Marcos para sa isang state visit nga sa Japan. Sa ngayon, hindi pa nakapagbigay ng listahan ng Department of Foreign Affairs kung sino yung buong delegasyon na sasama. Fluid pa daw kasi yung listahan sa ngayon at tomorrow daw baka doon sa departure speech ng Pangulo makapagsabi kung sino-sino sa mga miyembro ng gabinete yung makakasama ni PBBM at kung sino rin yung magiging caretaker. Pero ang malinaw, Denise, ang tututukan dito sa magiging trip ay sa security cooperation, maritime and defense at saka energy resiliency. Kasi pag-uusapan din daw doon sa energy resiliency yung mga tungkol naman sa usapin sa Middle East at Langis kasi naghahanap pa rin daw ang bansa ng mga posibleng mapagkunan natin ng supply ng enerhiya. Pagdating naman sa defense cooperation, inaabangan kung ganap bang mabibigyan ng go signal yung RAA o yung Reciprocal Access Agreement ng Pilipinas at Japan. And isa pa sa tututukan ng Pangulo yung trade agreements and investment kasi makikipagpulong din siya sa mga negosyante sa Japan at of course hindi mawawala yung pagharap sa Filipino community doon. Pero bago tumulak sa Japan, ano-ano ba yung activities ng Pangulo? Denise, kaninang umaga, inikot ni Pangulong Bongbong Marcos yung or binisita niya yung mga biktima ng sunog doon sa isang compound diyan sa Maynila. Ang sabi ng Pangulo, bumibisita siya para daw matiyak na naibibigay sa kanila yung tulong na kinakailangan nila. Bitbit ng Pangulo yung mga hygiene kits, mga family food packs at saka tig sa 10,000 pisong cash assistance para sa kanila. Sunod naman daw nakikilos ay nandiyan din daw yung Diswood para naman mabigyan sila ng mga construction materials, hindi lang yung mga nawalan ng tahanan pero maging yung mga nasiraan din. Kailangan lang daw makumpleto ngayon yung detalye, makuha yung mga datos at yung dokumento kung sino-sino yung mga nangangailangan nga ng tulong mula sa pamahalaan. Pagkatapos niyan, nasa Maynila pa rin ang Pangulo, ininspeksyon naman niya yung Sunog Apog Pumping Station na ang sabi ni PBBM for 6 years mula daw ng pasinayaan noong 2020 hindi pa napakinabangan. Kaya ang utos niya ngayong gumagana na pagkatapos nga ng upgrading at rehabilitation, dapat magamit na yan sa susunod na buwan o sa pagsisimula ng tag-ulan. Marami na raw kasi, Denise, doon sa mga residente sa lugar na nagrereklamo na hindi nga yan napapakinabangan or kumbaga nakatenga lamang. Okay, Julie, madami ang nagsasabi na kaliwat kanan may binabatong political issues and concerns patungo sa administrasyon. Anong sagot dito ni Yusek Claire Castro?
Kanina specifically ang mga sinagot ni Palace Press Officer Claire Castro ay yung mga ibinato ng pamilya Duterte. Una yung sinabi ni Mayor Baste Duterte na walang achievement si PBBM. At ang sabi ni Yuse Claire, kung sino pa daw yung madalas nagbabakasyon, siya pa raw yung naghahanap ng mga ginagawa ng Pangulo. Pero maiintindihan naman daw dahil mistula siyang bulag at bingi sa mga ginagawa ng Pangulo dahil wala nga raw siya sa bansa. Doon naman sa sinabi ni Mayor Baste na may umano'y undeclared martial law sa bansa, sinabi ni Yuse Claire na tayo nga daw sa media, yung unang makakaramdam niyan kung talagang sinasawata ba yung freedom of the press at expression, at hindi naman nga daw yung ganong nangyayari. Mas nararamdaman pa nga daw yan noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Finally, doon pa rin sa ibinato ng mga Duterte, si Congressman Pulong Duterte, sinabi din kasi niya na for the past 4 years ay zero budget ang Davao. So ang sabi ni Yuse Claire, according sa record na sinabi mismo ng Department of Budget and Management as of May 17 mula sa 2023 hanggang 2026, nakatanggap ang Davao ng at least 7.856 billion pesos in national government support para daw yan sa iba't ibang mga programa. Kabilang nga dun sa mga pinondohan niyan, yung mga farm-to-market roads at saka iba't ibang infrastructure projects. All right, thank you for that report. Again, that was mobile journalist Julie Baiza.